Gusto niya ang mana ng may sakit na ina. Pero hindi niya alam na ibang-iba ang mga plano nito kaya pinagmamasdan ni Dennis ang ina na nakaupo sa silyon sa sala. Ang marupok na katawan ay balot ng manipis na kumot. Hirap huminga habang nakatitig sa nakapatay na telebisyon. Malinaw pa ang isipan ni Mercedes. Nauunawaan niya ang lahat ng nangyayari sa paligid, ngunit hindi na sumasabay ang katawan sa tibay ng kanyang pag-iisip. Nakasandal si Dennis sa pader, nakapulupot ang mga braso, paulit-ulit na tinitingnan ang relo ng may pagkainip na para bang bawat segundong ginugol doon ay isang hindi makatarungang pagkaantala. Kailangan mo nang makipagtulungan, ma. Hindi pwedeng ganyan palagi, umaasa sa lahat at sa lahat, sabi niya sa tunong may halong paniningil at huwad na pag-aalala. Dahan-dahang itinaas ni Mercedes ang tingin at sumagot ng may katatagan, kahit pagod ang boses. Ginagawa ko ang kaya ko, Dennis. Hindi ko pinili ang kalagayang ito at habang buhay pa ako akin pa rin ang mga desisyon. Ang pangungusap na iyon ay laging may pinapaliyab sa loob niya, isang iritasyong hirap itago. Huminga ng malalim si Dennis, hinaplos ang mukha at nagsimulang maglakad sa sala, nagkakalat ng mga papel, nagbubukas ng mga drawer na para bang may hinahanap na hindi niya kailanman makita. Mas madali sana ang lahat, sabi niya, huminto sa harap ng ina. Ako ang nag-iisa mong anak. Walang saysay na manatili sa pangalan mo ang lahat, lalo na sa ganyang kalagayan ng kalusugan mo. Inayos ni Mercedes ang pagkakaupo sa abot ng makakaya at walang pag-aalinlangang sumagot. May saysay? Oo. Habang nandito pa ako ang magpapasya. At alam na alam mo kung bakit. Tuwiran at matatag ang tingin niya, parang alam na ang magiging direksyon ng usapan. Ibinaling ni Dennis ang mukha, halatang naiinis at pinakawala ng isang maikling tawang may bahid ng paghamak. Iisa na lang palagi ang kwento, palagi mo akong pinaghihinalaan. Ilang sandali pa nagtungo siya sa silid at tinawagan si Vanessa. Agad na umalingaw-ngaw ang boses nito, may diin at pagkainip. Kumusta? May pinirmahan na ba siya? Mababa ang tinig ni Dennis habang pabalik-balik sa loob ng kwarto. Wala. Nandyan pa rin ang hilig niyang kontrolin ang lahat, parang mabubuhay siya magpakailanman. Hindi itinago ni Vanessa ang inis. Sobra na ito. Nakakulong ka sa sitwasyong ito, naghihintay lang. Karapat-dapat ka sa seguridad, Dennis. Karapat-dapat ka sa kung ano ang sa iyo. Ipininid niya ang mga mata sandali. Sinisip-sip ang mga salitang iyon na tila nagbibigay katwiran sa sarili niyang pagkabagabag. Alam ko, pero patuloy niyang ipinagpapaliban ng lahat, parang pinarurusahan niya ako. Diretso ang sagot ni Vanessa sa kabilang linya. Habang nandyan pa siya, walang magbabago. Kailangan mong isipin ang kinabukasan mo. Hindi pwedeng mabuhay para sa isang taong papalayo na. Pagkababa ng telepono, bumalik si Dennis sa sala na mas tumigas ang mukha. Napansin ni Mercedes ang pagbabago sa hangin bago pa man siya magsalita. Siya iyon, hindi ba? Tanong niya, kalmado ang tinig. Tumugon si Dennis ng may pangiinsulto. Hindi na iyon saklaw ng usapan mo. Huminga ng malalim si Mercedes at mahinahong sinabi, saklaw ko iyon, oo, habang ako ang may-ari ng bahay na ito at ng lahat ng naririto. Ang babaeng iyon ay pera lang ang iniisip at alam mo yon. Ilang sandali ring nawala ng kontrol si Dennis. Wala kang alam, may pakialam siya sa akin, bagay na hindi mo kailanman tunay na ginawa. Dahan-dahang umiling si Mercedes. Pinalaki kita, Dennis, ibinigay ko ang lahat ng kaya ko. Pero hindi ko ibibigay ang pinaghirapan ko sa isang taong puro salapi lang ang nakikita. Uminit ang pagtatalo. Lumakas ang boses ni Dennis, marami siyang galaw ng kamay. Inakusahan ang ina ng pagmamanipula. Sinabing itinuturing siya nitong kaaway. Si Mercedes, kahit pagod, nanatiling matatag, paulit-ulit na sinasabing hindi niya babaguhin ang pasya. Habang buhay pa ako, walang ililipat, mariin niyang sinabi, tinuldukan ang usapan. Sinikap niyang tumayo mag-isa mula sa silyon, determinado na magtungo sa kwarto at tapusin ang sitwasyon. Umiwas si Dennis halatang iritado, bumubulong ng mga salitang hindi maunawaan. Ilang oras ang lumipas, naging mas tahimik ang bahay. Mabagal na naglakad si Mercedes sa pasilyo, umaalalay sa mga kasangkapan, sinusubukang panatilihin ang balanse. Mas mabigat kaysa karaniwan ang pagod. Pagliko niya patungo sa kusina, nadulas ang paa sa hindi maayos na pagkakalagay ng alpombra.
Nawalan ng sandigan ang marupok na katawan at mabilis, marahas ang pagbagsak. Umalingaw-ngaw ang tuyong tunog sa buong bahay. Si Dennis na nasa kwarto ay tumakbo nang marinig ang ingay. "Ma!" Tawag niya, may kakaibang sikip sa dibdib. Pagdating niya, nakita niyang nakahandusay si Mercedes sa sahig, maputla ang mukha, may manipis na guhit ng dugo na umaagos mula sa noo. Hindi, huwag ito," bulong niya habang lumuluhod sa tabi nito. Sandali siyang nanatiling hindi gumagalaw, nakatitig sa eksena na parang hindi totoo. Pagkatapos, nanaig ang pangangailangan. Kinuha niya ang telepono ng nanginginig ang mga kamay at tumawag ng saklolo. "Nadulas siya, nadulas ang nanay ko at hindi siya tumutugon," sabi niya, pilit na nagpapakitang desperado. Habang naghihintay, tinitigan niya ang mukha nito. Dama ang magulong halo ng takot at isang damdaming mas mahirap aminin. "Manatili ka sa akin, ma. Labanan mo," paulit-ulit niyang sambit, hindi tiyak kung pag-aalala ba iyon o pangangailangan. Mabilis dumating ang ambulansya. Pumasok ang mga tagapagligtas, sinuri si Mercedes. Maingat siyang inilagay sa stretcher. Malapit na sinusundan ni Dennis ang lahat, nagtatanong, sinusubukang magmukhang kasangkot. "Ayos naman siya kanina, nahilo lang," sabi niya, bumubuo ng isang bersyon ng nangyari. Nang ilabas siya, sumunod agad siya, mabilis ang tibok ng puso, puno ang isip ng mga nagbabangga ang isipin. Sa biyahe patungong ospital, tahimik na nagmaneho si Dennis, nakapako ang mga mata sa kalsada. Ang larawan ng inang nakahandusay sa sahig ay humahalo sa mga salita ni Vanessa na umaalingaw-ngaw sa isip tungkol sa mana, sa kinabukasan, sa pagiging karapat-dapat. Pagdating sa ospital, nakita niyang dali-daling dinala si Mercedes sa loob habang siya ay naiwan sa labas naghihintay ng balita. Pabalik-balik siyang naglakad, hinaplos ang buhok, huminga ng malalim. Nang sa wakas ay ipaalam ng doktor na malubha ang kalagayan ni Mercedes at siya ay nakoma, tahimik na tumango si Dennis. Umupo siya sa upuan sa pasilyo at isinandal ang mukha sa mga kamay. Doon mag-isa totoo ang pag-aalala, ngunit may kaagaw itong isa pang damdamin, mas malamig, mas mapagkalkula. Ang takot na mawala siya ay humahalo sa kamalayang mula sa sandaling iyon, maaring magbago ang lahat. At habang nakatitig sa sahig ng ospital, napagtanto ni Dennis na hindi niya alam kung alin sa dalawang posibilidad na iyon ang mas kinatatakutan niya. Sa sumunod na umaga, tahimik ang silid, tanging malamig na liwanag lamang ang pumapasok mula sa mataas na bintana. Nanatiling hindi gumagalaw si Mercedes sa kama, nakakabit sa mga aparatong nagtatala ng bawat tibok ng puso at bawat tulong sa paghinga. Malalim ang kanyang koma ayon sa mga doktor at walang tiyak na oras kung kailan siya magigising. Sa ganitong kapaligiran unang pumasok si Cristina noong araw na iyon. Sinusuri ang mga tala ng pasyente, inaayos ng maingat ang swero at pinagmamasdan ng mabuti ang mukha ni Mercedes. May kakaiba sa payapang anyo nito na salungat sa tensyong nakatala sa mga ulat. Lumapit si Cristina, sinuri ang mga vital signs at marahang bumulong sa sarili. Matatag siya kahit sa ngayon. Isa siyang bihasang propesyonal, kilala sa kanyang etikal na asal at masusing pag-aalaga sa bawat pasyente. At tinrato niya si Mercedes gaya ng pagtrato niya sa sinuman, walang pagmamadali at walang kapabayaan. Ilang sandali pa, dumating si Dennis. Naglakad siya sa pasilyo ng matatagang hakbang, seryoso ang mukha, hawak ang isang tasa ng kape na tila hindi man lang nabawasan mula nang kunin niya sa lobby. Pumasok siya sa silid na may kontroladong buntong hininga at lumapit sa kama. "Maaga akong bumalik, nanay," sabi niya, habang nakatingin sa hindi gumagalaw na mukha nito. "Nandito ako gaya ng lagi kong ginagawa." Pinagmamasdan siya ni Cristina mula sa gilid, napapansin kung paanong tila masyadong ensayado ang kanyang tono. Inayos ni Dennis ang kumot, hinaplos ang sariling buhok at nagtanong nang hindi siya tinitingnan. "Wala namang nagbago mula kahapon, hindi ba?" Diretsong sumagot si Cristina. "Ganun pa rin ang kalagayan. Matatag, pero walang tugon." Tumango si Denise, ngunit agad niyang inilihis ang tingin sa mga makina. Sinusuri ang bawat ilaw at bawat tunog na para bang may hinahanap siyang higit pa sa sinasabi sa kanya. Sa buong umaga,
Paulit-ulit na pumasok at lumabas si Denise ng silid. Sa tuwing babalik siya, hawak niya ang telepono, mabilis na nagtatype ng mensahe o sumasagot ng tawag sa mababang boses. Napapansin ni Christina na agad niyang pinuputol ang anumang usapan kapag may lumalapit. Nang pumasok siya upang magpalit ng gamot, umatras si Dennis ng ilang hakbang at sinabi sa telepono, "Mamaya na tayo mag-usap, hindi pwede ngayon." Pagkababa niya, humarap siya sa nurse at nagtanong, "Palaging naka-on ang mga makinang ito?" Kalmadong sumagot si Christina, "Oo, palagi. Minomonitor nila ang mga vital function at tumutulong kung kinakailangan." Kumunot ang noo ni Dennis na tila hindi sapat ang sagot. At kung magkaaberya ang isa, giit niya, nanatiling matatag si Christina. "May mga protocol para sa lahat. Hindi iyon bagay na dapat ninyong ipag-alala." Gayunman halata ang kanyang pagkabalisa. Palakad-lakad si Dennis sa silid, humihinto sa may bintana, bumabalik sa ulunan ng kama at malalim na bumubuntong hininga. Sa isang sandali, nagkomento siya na parang kausap ang sarili. Palaban talaga siya. Hanggang ngayon, lumalaban pa rin. Mabilis na tumingala si Christina, nagulat sa pagpili ng kanyang mga salita. "Iba-iba ang reaksyon ng bawat katawan," sagot niya. Iniiwasan ang komprontasyon. Napatawa ng maikli si Dennis. "Oo, pero may hangganan ng lahat." Makalipas ang ilang oras, nakita siya ni Christina sa pasilyo, muli na namang kausap ang telepono. Wala siyang balak makinig, ngunit narinig niya ang ilang salita nang mapadaan siya nang masyadong malapit. "Tinitingnan ko na ang mga dokumento," sabi niya sa mababa at nagmamadaling boses. "Kailangan kong malaman kung ano ang gagawin kung hindi siya magising." May sandaling katahimikan, saka siya nagpatuloy. "Oo, testamento, mga ganong bagay. Hindi pwedeng maghintay ng walang hanggan." Nakaramdam si Christina ng bahagyang pagkailang, ngunit nagpatuloy siya, pinipilit na huwag agad maghinuha. Sa pagsisimula ng hapon, bumalik si Dennis sa silid na may dalang manipis na folder sa ilalim ng braso. Inilapag niya ito sa upuan at binuksan ang ilang papeles, walang pakialam kung pinagmamasdan siya ni Christina o hindi. "Matagal bang maglabas ng resulta ang mga pagsusuring ito?" tanong niya. Sumagot si Christina na nag-iiba-iba ang oras at kailangan ng pasensya. Mariing isinara ni Dennis ang folder. "Ang pasensya ang kulang ngayon," sabi niya sa mas matalim na tono. Napansin ang bigat ng sitwasyon, agad niyang sinubukang pag-aanin. "Pasensya na, pagod lang. Hindi madaling makita ang nanay ko sa ganitong kalagayan." Tumango si Christina, ngunit may kung anong hungkag sa kanyang paghingi ng tawad. Sa buong hapon, nagpatuloy ang mga tawag. Sa isa sa mga iyon, pabalik-balik si Dennis sa pasilyo. Mahina ang boses, ngunit hindi sapat ang hina. "Hindi pa, wala pa," sabi niya. "Pero malapit na, hindi na pwedeng ipagpaliban." Nang mapansing dumaraan si Christina, tumalikod siya at lalo pang hininaan ang boses. "Mamaya ko ipapaliwanag." Pagkababa ng tawag, bumalik siya sa silid na parang walang nangyari. Unti-unting pinagdugtong-dugtong ni Christina ang mga piraso. Hindi lamang ito simpleng pagkabalisa ng isang anak na nag-aalala. May labis na interes sa paggana ng mga makina, sa schedule ng mga tauhan, sa mga teknikal na pamamaraan. Sa isang sandali, tila kaswal na nagtanong si Dennis, "May tao rito sa buong gabi, hindi ba?" Sumagot si Christina na oo, may tuloy-tuloy na duty. "Kahit madaling araw?" giit niya. "Kahit madaling araw," kumpirma niya, habang napapansing tumigas ang ekspresyon nito sa loob ng isang segundo bago muling nag-ayos ng sarili. Sa pagtatapos ng araw, habang inaayos niya ang swero ni Mercedes, narinig ni Christina si Dennis na muli na namang may kausap sa telepono. Ngayon ay nasa loob na ng silid, akala'y nag-iisa. Nanatili siya malapit sa pinto, inaayos ang ilang gamit, nang marinig ang mga pira-pirasong salita na nagpagalaw sa kanyang sikmura. "Hindi pwede ngayon, maraming tao," sabi niya, "pero mamaya pa tayo mag-usap kapag tahimik na ang lahat." May isa pang sandaling katahimikan, saka, "Alam ko ang ginagawa ko, napag-isipan ko na ang lahat." Napigil ni Christina ang kanyang paghinga, nakaramdam ng kilabot sa batok. Hindi sapat ang narinig niya upang maunawaan ang buong konteksto, ngunit iba ang tono, puno ng isang nakakabagabag na katiyakan. Nang mapansin ni Denise ang kanyang presensya,
agad siyang nagbago ng kilos. May balita ba? Tanong niya habang itinatago ang telepono. Sumagot si Christina na wala, hindi pa rin nagbabago ang kalagayan. Tumango siya at sinabi, "Aalis na ako. Babalik ako bukas ng maaga." Bago lumabas, tinignan niya ang ina sa huling pagkakataon at marahang ibinulong. "Magpahinga ka, nanay, malapit nang maayos ang lahat." Pagkaalis niya, tila lalo pang tumahimik ang silid. Nanatiling nakatayo si Christina ng ilang segundo. Nakatingin kay Mercedes, may kakaibang bigat sa dibdib. Ang mga putol-putol na pangungusap na narinig niya, ang kalkuladong kilos, ang mapilit na mga tanong, unti-unti nang bumubuo ng isang larawan na ayaw niyang lubos na makita. Wala pa ring patunay, mga pakiramdam at piraso pa lamang, ngunit may mali. Nang lumabas siya ng silid, may isang hindi komportabling katiyakan si Christina. Ang lalaking iyon ay hindi lamang nagsusuot ng maskara ng isang mapagmahal na anak. At sa likod nito, may mga intensyong kailangang bantayang mabuti. Bumagsak ang gabi ng mabigat sa ospital. Nagdala ng kakaibang katahimikan, mas siksik na tanging nababasag ng tuloy-tuloy na tunog ng mga makina. Tahimik na pumasok si Christina sa silid at maingat na isinara ang pinto. Lumapit siya sa kama at matapos tiyaking walang tao sa paligid, bahagyang yumuko at nagsalita sa mababa ngunit matatag na tinig. "Mercedes, alam kong naririnig mo ako. Kailangan kitang kausapin ngayon at mahalaga ito." Ilang segundo ang lumipas na walang reaksyon, tanging ang regular na ritmo ng mga makina. Pagkatapos, halos hindi mapansin, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Mercedes. Huminga ng malalim si Christina, ramdam ang pagbilis ng tibok ng puso. "May narinig ako ngayon. Mga tawag, putol-putol na pangungusap, mga tanong na walang saysay para sa isang anak na nag-aalala. May binabalak si Dennis," ipinagpatuloy niya. Pinipili ang bawat salita ng maingat. "Hindi ko pa alam ang lahat ng detalye pero alam kong hindi lang ito pagkabalisa. May intensyon." Dahan-dahang binuksan ni Mercedes ang mga mata. Mahina pa rin, ngunit mulat. Mababa ang lumabas na tinig, ngunit malinaw na sapat. "Inakala kong darating ang sandaling ito," sabi niya, halatang may pagsisikap. Lumapit pa si Christina. "Ibig sabihin, napansin din ninyo?" Huminga ng malalim si Mercedes bago sumagot. "Matagal ko na." Ang lamig niya, ang impluensya ng babaeng iyon, ang pagmamadali niyang alisin ako sa daan. "Kaya nagpasya ako bago pa man ang aksidente." Kumunot ang noo ni Christina. "Anong desisyon?" Nanatiling matatag ang tingin ni Mercedes. "Binago ko ang testamento. Hindi na si Dennis ang aking tagapagmana. Lahat ay inilipat. Hindi niya alam at hindi sana niya malalaman kung hindi siya lumayo ng ganito." Naramdaman ni Christina ang halo ng ginhawa at tensyon. Ibig sabihin, kumikilos siya sa paniniwalang may makukuha siyang wala na. Dahan-dahang tumango si Mercedes. "Oo, at dahil diyan, hindi pa natin siya mapipigilan ngayon. Hindi pa." Umayos ng tindig si Christina, nagulat. "Sinasabi ninyong hayaan natin siyang subukan?" Pumikit sandali si Mercedes, nagtitipon ng lakas. "Sinasabi kong kailangan siyang makita. Kailangan siyang pigilan sa akto. Ayon sa batas, walang alinlangan, walang ibang bersyon." Nag-alinlangan si Christina. "Mapanganib yon." Sumagot si Mercedes nang may di inaasahang katatagan para sa kanyang kalagayan. Mas mapanganib ang magpanggap na walang nangyayari. Kung kaya niyang gawin ang binabalak niya, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Doon mismo, sa katahimikan, napagpasyahan ng lahat. Tinatakan ng isang tingin ng pag-unawa. Lumabas si Christina ng silid na kontrolado ang mukha. Ngunit gising na gising ang isipan. Nang hindi nakakaakit ng pansin, sinimulan niya ang mga panloob na proseso. Pinagana ang mga tahimik na protokol, mahinang nakikipag-usap sa mga pasilyo. Tinitiyak na ang lahat ay mairehistro ng walang ingay, walang sirena, walang biglaang galaw. Tanging mga propesyonal na nakapwesto alerto, naghihintay ng tamang sandali. Nanatiling hindi gumagalaw si Mercedes sa kama. Muling ibinalik ang anyo ng malalim na koma. Mabagal at regular ang paghinga, tulad ng mga nagdaang araw. Makalipas ang ilang oras, umalingaw-ngaw sa pasilyo ang mga yabag ni Dennis. Maingat siyang pumasok sa silid at isinara ang pinto sa likuran. Mas madilim ang paligid,
Tanging ang mga ilaw ng monitor ang nagbibigay liwanag. Lumapit siya sa kama at ilang sandaling minamasdan ang ina. Oras na bulong niya akala'y nag-iisa. Lumakad siya patungo sa mga aparato, sinusuri ang bawat isa, gaya ng nagre-repaso ng planong paulit-ulit na ininsayo. Sinubukan kong maghintay, ipinagpatuloy niya. Mababa ang tinig ngunit puno ng paniniwala. Pero lagi mong pinahihirapan ang lahat. Iniunat ni Dennis ang kamay patungo sa isa sa mga kontrol, huminga ng malalim. Pagkatapos nito, maaayos na ang lahat, sabi niya. Higit para sa sarili kaysa para sa kanya. Sa sandaling hinawakan niya ang kagamitan, biglang nagbago ang eksena. Biglang binuksan ni Mercedes ang mga mata at nagsalita ng malinaw. Binabasag ang katahimikang inakala niyang ganap. Hindi, Dennis. Hindi ganyan ang pag-aayos. Nanigas siya, nakabitin sa ere ang braso, namutla ang mukha. Ano ito? Pautal niyang sabi, umatras ng isang hakbang. Ikaw ay... Hindi ka pwedeng... Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para maipagpatuloy naming maihatid ang mga kwentong ito na nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling namin na isaalang-alang ninyong mag-like at mag-subscribe sa channel. I-comment ang salitang katarungan sa mga komento. Maraming salamat at ipagpapatuloy natin ang kwento. Biglang bumukas ang mga ilaw ng silid at bumukas ang pinto. Sabay-sabay na pumasok ang mga profesional, pinuno ang espasyo ng matatag na presensya. Nasa kanila si Christina, nakapako ang tingin kay Dennis. Nakita namin ang lahat, sabi niya, hindi itinataas ang boses. Sinikap ni Dennis na magpakatatag, na patawang may kaba. Katawa-tawa ito, sinusuri ko lang ang mga makina. Si Mercedes nakahiga pa rin ngunit ganap na mulat ay sumagot ng mariin. Wala kang sinusuri, sinusubukan mong tapusin ang sinimulan mo. Umiling si Dennis, sabog ang paghinga. Hindi mo naiintindihan, ginawa ko ito para sa ikabubuti mo, para tapusin ang paghihirap na ito. Humakbang si Christina pasulong. Huwag ka nang magsinungaling. Nagtanong ka tungkol sa mga oras, sa mga pagkukulang, sa mga duty. Tumawag ka, nagplano, naghintay ng tamang sandali. Tumingin-tingin si Dennis sa paligid, napagtantong walang madaling takas. Mali ang interpretasyon ninyo, giit niya, nanginginig na ang tinig. Anak niya ako. Sumagot si Mercedes nang walang pag-aalinlangan. At dahil dyan, mas mabigat ang pinili mo. Bumigat ang katahimikan, tanging ang tuloy-tuloy na tunog ng mga makinang patuloy na gumagana ang maririnig. Tinangka ni Dennis na lumapit sa kama, ngunit pinigilan siya. Umatras ka, utos ni Christina, mariin. Itinaas niya ang mga kamay sa huwad na pagsuko. Hindi ito matatapos dito, sabi niya. Sinusubukang bawiin ang kaunting kontrol. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Nanatiling nakatitig sa kanya si Mercedes. Alam na alam ko kung sino ang kaharap ko ngayon. At iyon ang dahilan kung bakit ginawa ko ang ginawa ko. Kumunot ang noo ni Dennis. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Mercedes bago sumagot. Hindi mo kailanman mahahawakan ang itinayo ko. Kailanman. Walang saysay ang pagmamadali mo. Tumama kay Dennis ang mga salita na parang suntok. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas. Gumuho ang plano sa harap niya, lantad, naputol sa eksaktong sandali. Ang dating kumpiyansang mukha ay napalitan ng desperasyon at kawalang paniniwala. Pinagmamasdan ni Christina ang lahat ng may buong pansin. Tiyak na ang eksenang iyon ay kailangang mangyari ng eksakto sa ganoong paraan, walang sobra, walang ingay. Inilabas si Dennis ng silid, patuloy pang nagtatalo, patuloy pang nagtatanggi. Ngunit wala ng lakas. Nagsara na ang bitag. At sa sandaling iyon, naging malinaw sa lahat na bumagsak na ang maskara ng masunuring anak, inilantad ang mga intensyong hindi na maaaring baliwalain. Kinabukasan ng umaga, hindi na pareho ang ospital. Ang katahimikan ng madaling araw ay napalitan ng isang kontroladong galaw, ngunit puno ng tensyon. Inilayo si Denise sa silid habang isinasagawa ang mga talaan. Kinukumpirma ang mga oras at inilalagay sa papel ang bawat detalye ng nagdaang gabi. Sinamahan ni Christina ang lahat ng may matatag na tindig, malinaw na sumasagot sa mga tanong. Walang labis, tanging ang mga nakita at narinig lamang ang kanyang ikinuwento. Sa isang sandali, nang tanungin tungkol sa naging asal ni Dennis, walang pag-aatubili niyang sinabi,
hindi siya kumilos dahil sa matinding pagkataranta o kalituhan. Bawat hakbang ay pinag-isipan, hinintay niya ang tamang sandali. Ang pangungusap na iyon ang nagtakda ng tono ng lahat ng susunod na mangyayari. Si Dennis naman ay pabalik-balik sa mga pasilyo, napapaligiran ng mga matang puno ng pagdududa. Pilit niyang pinananatili ang sarili, ngunit ang kumpiyansang dati niyang ipinapakita ay tuluyang naglaho. Nang ipaalam sa kanya na formal nang itatala ang nangyari, nag-react siya ng may galit. "Pinapalaki ninyo ito." "Wala akong ginawa," sabi niya. Itinaas ang boses upang ipilit ang autoridad. Maikli at tuwiran ang sagot. "Ang tinangka ninyong gawin ay nakadokumento." Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi na ito usaping pampamilya, kundi isang landas na wala nang balikan. Samantala, sa labas ng ospital, nagsisimula ng maramdaman ni Vanessa ang bigat ng kanyang naging bahagi. Ang mga mensaheng dati puno ng paniningil at pagmamadali ay wala nang natatanggap na tugon. Nang sa wakas ay nakausap niya si Dennis, maikli at malamig ang tawag. "Huwag mo na akong tawagan," sabi niya nang walang paligoy. "Ikaw ang naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon." Sinubukan ni Vanessa na ipagtanggol ang sarili, iginiit na lahat ay hindi lang naunawaan ng tama. "Gusto lang kitang tulungan," pilit niya. Matalim ang sagot ni Denise, "Bahala ka na." Ang salaysay na pinakain niya ng ideya ng karapatan at pagmamadali ay bumalik sa kanya, lantad at hindi na maitatanggi. Sa ospital, hiniling ni Mercedes na naroon si Cristina nang magpasya siyang formal na isaayos ang kanyang desisyon. Kahit mahina pa ang katawan, ganap ang kanyang kamalayan at nagsalita siya ng may katatagan sa harap ng mga responsable. "Nangyari lamang ito dahil masyado kong matagal na binaliwala ang mga palatandaan," sabi niya. "Hindi ko na uulitin ang parehong pagkakamali." Nang basahin ang nilalaman ng testamento, agad ang naging epekto. Walang ililipat kay Dennis, walang konsesyon. Ang buong ari-arian na binuo sa loob ng isang buong buhay ay ilalaan sa mga proyektong panlipunan at sa pagpapabuti ng mismong institusyong nagpanatili sa kanyang buhay. Tahimik na nakinig si Cristina, dama ang pagluwag ng bigat sa dibdib. Ang desisyong iyon ay hindi bunga ng paghihiganti, kundi ng malinaw na pag-iisip. Nang malaman ito ni Dennis, naging marahas ang reaksyon. "Kasinungalingan ito," sigaw niya, pilit na sumusugod. Minamanipula siya. Si Mercedes, kahit nasa malayo, ay tumugon ng kalmado nang iparating sa kanya ang mga sinabi ng anak. "Hindi ako minamanipula, ako ay nagiging pareho sa aking mga paniniwala." Kumalat ang pangungusap na iyon sa mga pasilyo bilang perpektong buod ng lahat ng nangyari. Sa buong maghapon, mabilis na gumuho ang imahe ni Dennis. Ang mga taong dati nakakakita sa kanya bilang isang mapagkalingang anak ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may hinala. May mga bulungan, mahina ngunit tuloy-tuloy. "Iyan ang nagtangkang pabilisin ang pagkamatay ng sarili niyang ina," sabi ng isa. "Lahat para sa pera," dagdag ng isa pa. Ang reputasyong hindi niya kailanman inabala na buuin ay gumuho sa harap ng lahat nang walang iskandalo o labis na palabas. Muli pang nag-cruise ang landas ni na Cristina at Dennis ng araw na iyon. Tiningnan niya si Cristina nang may pinipigilang galit. "Sinira mo ang buhay ko," sabi niya, nakatikom ang mga kamao. Sumagot si Cristina nang hindi itinataas ang boses. "Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo." Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Si Dennis, ang unang umiwas ng tingin, walang kakayahang magtaguyod ng anumang argumento. Wala nang salaysay na makapagpapakita sa kanya bilang biktima. Nang mapansin ni Vanessa na ang kanyang pangalan ay nagsisimula ng direktang maiugnay sa tangkang iyon, sinikap niyang lumayo sa kwento, sinasabing hindi niya kailanman inakala ang ganoong kalabisang hakbang. Ngunit ang sarili niyang mga salita noon, ang mga presyon, ang mga mensahe, ay nag-ugnay-ugnay ng napakalinaw upang pahintulutan ang pagtanggi. Unti-unti, iniwan din siya ng mga taong dati sumusuporta sa kanya. Ang hinaharap na mariin niyang hinihingi ay ngayoy nagpakitang hungkag. Sa pagtatapos ng hapon, hiniling ni Mercedes na buksan ang bintana ng silid. Gusto niyang maramdaman ang hangin, marinig ang galaw sa labas. Tinulungan siya ni Cristina, inayos ang mga unan. "Sigurado po ba kayo sa lahat ng ito?" Tanong niya hindi dahil sa pag-aalinlangan,
kundi dahil sa pag-iingat. Sumagot si Mercedes nang may katahimikan, "Oo." Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, payapa ako. Tumingin siya sa kisame at idinugtong, "Ang pagkakamali ko ay ang pagkalito sa pagmamahal at labis na pagpapahintulot." Umalis si Dennis sa ospital sa pagtatapos ng araw nang walang palakpakan, walang pamamaalam, tanging bigat ng sariling mga pasya ang kanyang dala. Walang mana, walang suporta, wala nang mga katuwiran. Ang natira na lamang sa kanya ay ang kamalayang ang tangkan niyang pabilisin ang wakas ng ina ay siya ring nagpabilis sa sarili niyang pagbagsak. At habang muling bumababa ang gabi, nanatili si Mercedes doon. Buhay, malinaw ang isip at matatag ang pasya, ginawang malinaw, makatarungan at tiyak na wakas ang isang tahimik na pagtataksil. Makalipas ang ilang panahon, hindi nadala ng ospital ang bigat ng mga nagdaang araw. Mabagal na naglakad si Mercedes sa pasilyo, umaalalay sa rehas, kasabay si Cristina na binabantayan ang bawat hakbang ng may propesyonal na pag-iingat, ngunit may malasakit ding lampas sa tungkulin. "Hindi ko akalaing makakalakad pa ako rito nang walang takot," sabi ni Mercedes huminga ng malalim. "Inakala kong ang huli kong pagdaan ay magiging tahimik." Sumagot si Cristina nang may bahagyang pigil ng ngiti. "Lumaban po kayo ng marami ang susuko na. Iyan din ay lakas." Tumango si Mercedes, batid na ang paggaling na iyon ay hindi lamang ng katawan, kundi ng isang bagay na mas malalim. Samantala, sa malayo, hinarap ni Dennis ang isang araw-araw na buhay na hindi niya kailanman inakala. Umuusad ang proseso at sa bawat yugto ay lalong nagiging malinaw na walang paraan upang burahin ang kanyang tinangkang gawin. Iniiwasan ng mga dating kakilala ang kanyang tingin. Humihinto ang mga usapan kapag siya ay lumalapit at ang mga pintong dati madaling bumubukas ay nananatiling sarado. Sa isang maikling tawag, narinig niya mula sa isang taong dati tumatawag sa kanya na kaibigan, "Hindi ako pwedeng masangkot. Walang maipagtatanggol sa ginawa mo." Sinubukan niyang makipagtalo, magpaliwanag, ngunit malamig ang sagot. Hindi ito usapin ng bersyon, usapin ito ng pagkatao. Pagkababa ng telepono, ang katahimikan sa paligid ay tila lalo pang bumigat. Mula rin sa buhay niya, bigla ring nawala si Vanessa, kasing bilis ng paraan ng paghingi niya noon ng mga desisyon. Nang subukan ni Dennis na makipag-ugnayan muli, maikli at tiyak ang sagot. "Ayoko nang maiugnay ang pangalan ko sa iyo," sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Sobra na ang nangyari. Huli na nang maramdaman ni Dennis ang bigat ng suntok. Ang babaeng nagtulak sa kanya sa bangin ay ngayon namang lumalayo upang iligtas ang sariling imahe. Walang pamamaalam, walang mahabang paliwanag, tanging pag-abandona. Sa ospital, isang munting pagtitipon ang inihanda upang kilalanin ang asal at paninindigan ni Cristina. Ipinilit ni Mercedes na dumalo, kahit siya ay patuloy pang nagpapagaling. Nang marinig ng nurse ang kanyang pangalan na binabanggit bilang huwaran ng etika at pananagutan, ibinaba niya ang tingin, halatang nahihiya. "Ginawa ko lang ang nararapat gawin," sabi niya nang hingan siya ng ilang salita. Ang pag-aalaga sa buhay ay nangangailangan ng tapang, lalo na kung ibig sabihin nito ay ang pagharap sa isang taong malapit sa pasyente. Masusing pinagmamasdan ni Mercedes ang lahat, dama ang pagmamataas at pasasalamat. Kung hindi siya kumilos, sabi niya kalaunan, wala ako rito ngayon. Unti-unting naging malinaw ang desisyon tungkol sa magiging kapalaran ng yaman ni Mercedes. Dumating ang mga bagong kagamitan, inayos ang mga pakpak ng ospital at nabigyan ng mas mabuting kondisyon sa trabaho ang mga propesyonal. Sa isang tahimik na pag-uusap kay Cristina, ipinaliwanag ni Mercedes, "Halos maging dahilan ng kamatayan ko ang perang ito. Ngayon magsisilbi na itong panangga ng buhay." Tapat na tumugon si Cristina. Babaguhin nito ang kinabukasan ng maraming tao. Huminga ng malalim si Mercedes. Sana nga, iyan lamang ang paraan para magkaroon ng saysay ang lahat ng nangyari. Si Denise ay nakasubaybay sa mga balitang iyon mula sa malayo. Bawat isa ay parang mapait na kumpirmasyon ng kanyang pagkatalo. Walang mana, walang pagkakasundo, walang puwang para sa huling pagsisisi. Sa isang mabilis na pagkikita sa isang kakilala, may narinig siyang salitang nagbuod ng lahat. "Natalo ka nang ituring mo ang sarili mong ina bilang isang balakid."
Tinangka ni Dennis na sumagot, ngunit wala siyang mahanap na salita. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi lamang ito usaping legal, kundi moral, at doon ay wala ng anumang apela. Isang tahimik na hapon, umupo si Mercedes malapit sa bintana ng kanyang silid. Ngayon ay tanaw ang inayos na patio ng ospital. Nasa tabi niya si Christina, nag-aayos ng ilang papeles. "Alam mo," sabi ni Mercedes, binabasag ang katahimikan, "matagal kong pinag-isipan kung dapat ba akong makaramdam ng galit." Tumingin si Christina sa kanya ng may pansin. "At nararamdaman mo ba?" Marahang umiling si Mercedes. "Hindi. Linaw ang nararamdaman ko. Gumawa siya ng mga desisyon at ginawa ko rin ang sa akin. Nasa kinalalagyan ng bawat isa ang pinili niya." Nagkaroon ng sandaling katahimikan at idinagdag niya, "Ang mabuhay ay hindi lang ang patuloy na paghinga. Ito ay ang hindi pagpayag na sirain tayo sa loob ng pinakamasamang anyo ng iba." Unti-unting nawala ang pagbanggit sa pangalan ni Dennis. Hindi dahil sa nakalimutan, kundi dahil hindi na ito mahalaga. Naging tahimik siyang halimbawa ng kayang idulot ng kasakiman. Walang kakampi, walang imahe, walang mana. Hinarap niya ang mga paulit-ulit na araw na minarkahan ng mga matang mapanghusga at ng bigat ng kaalamang wala sa mga nawala sa kanya ang maaaring mabawi. Sa isang sandali ng pagkadismaya, ibinulong niya sa sarili, dapat sana'y naging simple lang. Ngunit huli na ang lahat para sa mga pagpapasimple. Ipinagpatuloy ni Christina ang kanyang gawain. Ngayon ay kinikilala hindi lamang sa husay, kundi sa tibay ng kanyang pagkatao. Sa isang pasilyo, nadatnan niya si Mercedes na pinagmamasdan ang galaw ng mga tao. "Mukhang iba na po kayo," puna niya. Mapayapang ngumiti si Mercedes. "Iba na talaga ako. Napakaraming oras ang nasayang ko sa pagsubok na pasayahin ang mga ayaw matutong umunawa." Tumango si Christina. "Minsan, ang pagmamahal ay ang marunong ding magsabi ng sapat na." Sumang-ayon si Mercedes. At panindigan ng sapat na iyon hanggang sa huli. Nang tuluyan ng ma-discharge si Mercedes, sinikap niyang magpaalam sa bawat taong nakasama niya sa kanyang paglalakbay. Nang hawakan niya ang kamay ni Christina, sinabi niya nang may pigil na damdamin, "Hindi mo lamang iniligtas ang buhay ko, iniligtas mo ang aking kwento." Tapat na sumagot si Christina. "Kayo po ang gumawa niyan sa hindi ninyo pananahimik." Nagkatinginan sila ng ilang sandali. Kapwa batid na ang ugnayang iyon ay isinilang sa gitna ng sakit, ngunit pinatatag ng katarungan. Ang kwento ni Mercedes ay hindi nagtapos gaya ng inaasahan ng marami. Walang sapilitang pagkakasundo, ni walang hungkag na pagpapatawad. May bunga ang lahat. Hindi nagwagi si Dennis, hindi siya nabago, at hindi siya nabigyan ng likhang ikalawang pagkakataon. Nawala sa kanya ang lahat ng kanyang hinabol at isang bagay na hindi niya kailanman pinahalagahan, ang dignidad. Si Mercedes naman ay nagpatuloy, gumaling ang katawan at matatag ang konsensya, ginawang isang pamana ang tangkang pagwasak na lalampas pa sa sarili niyang buhay. At sa ganitong paraan, walang labis na palakpakan ngunit may katotohanan, natagpuan ng katarungan ang lugar nito. Malinaw na ipinapakita na ang ilang mga pagpili ay hindi nagdadala ng aral kundi ng bunga. Maraming salamat sa pagsama hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang natatanging kwento para sa iyo na lumalabas na sa iyong screen sa mismong sandaling ito. Kailangan mo lamang mag-click upang panoorin. Sa mundong napakaraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa wakas. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, mangyaring mag-subscribe. Malaking tulong ito upang magpatuloy kami sa pagbabahagi ng mga totoong salaysay na nararapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari ibahagi ito, maaring tila maliit, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.